Tumayo si Eric. Pilit na nilalakasan ng loob sa kabila ng kaba. Hinawakan nito ang mikropono na inabot ni Madam Aurora na ang plano ay ipahiya lang talagang mag-ina. Bago magsimula, tumingin si Eric kay Senior Cavan na nagbigay dito ng bahagyang tango at ang inang si Vernia na nakangiti upang ipakita ang suporta sa anak. Nagbigay ng hudyat ang pianista na nasa gilid at nagsimula ang musika. Hindi alam ng pianist kung ano ang kakantahin ni Eric. Susundan lamang nito kung anong ikakanta ng bata. I remember what you wore on the first day you came into my life and I thought, hey, you knew this could be something. Sa unay, mahina at nanginginig ang boses ni Eric. Ngunit unti-unting tumatag habang tinututukan nito ang bawat nota. Habang tumatagal, nagulat ang lahat nang marinig ang malinaw at maganda nitong boses. Ang kaba sa puso ng bata ay napalitan ng kasiyahan at ang pagtatanghal nito ay naging isang tagumpay. Hanggang sa umabot na sa chorus ang kanta at halos lahat ng tao na naroon ay napahanga sa galing ng bata. So maybe it's true that I can't live without you. Maybe two is better than one. But there's so much time. Habang si Vierna ay proud na proud sa kanyang anak, si Madam Aurora naman ay tila ba napahiya dahil hindi ito nagtagumpay na ipahiyang mag-ina. Sa kabilang banda, si Senior Cavan ay hindi mapigil ang pagbuhos ng luha sa mga mata dahil ang kantang inawit ng bata ngayon ay walang iba, kundi ang kanta na si Senior Cavan mismo, ang dating sumulat para sa dating kasintahan na si Alan. Ang babaeng tangi niyang minahal at nanatiling may puwang sa kanyang puso kahit pa ilang dekada na ang nagdaan. Mula nang maghiwalay sila at ngayon ay ilang dekada na rin siyang kasal kay Aurora. May isang katanungan lamang ang hindi mawala sa isip ni Senior Cavan. Iyon ay kung paanong nalaman ng isang 6 na taong gulang na bata ang kanta na isinulat niya. Kaano-ano niya ang batang ito? At ang ina ni Eric na si Vernia, ano ang papel nito sa buhay ng kanyang dating kasintahan? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nakatulala lamang si Vernia Aristizabal sa kawalan. Ani mo'y lumulutang sa malalim na dagat ng kanyang mga iniisip. Maraming bagay ang sumasagi sa isipan niya. Mga tanong na tila walang kasagutan. Ang tahimik na sulok sa mansyon kung nasaan siya ay nagmimistulang kulungan ng kanyang mga hinanakit at sakit. Parang malakas na hampas ng alon. Paulit-ulit pa rin na bumabalik ang mga alaala ng mga pangyayaring nagpabagsak sa kanya. Maraming mga katanungan ang naglalaro sa utak niya ngayon. Saan ba siya nagkulang? Buong buhay ni Vernia sinikap niyang maging isang mabuting tao. Lumaki siyang laging inuunang iba kesa sa sarili. Handang magsakripisyo para sa pamilya. Pero bakit parang lahat ng ginagawa niyang tama ay nauuwi sa mali? Anong naging kasalanan niya at bakit naging malupit sa kanya ang mundo? Ano ba ang naging pagkakasala niya noon para parusahan siya ng ganito ng langit? Hindi niya maunawaan kung saan nga ba siya nagkamali. Hindi siya perpekto, alam niya yon. Pero wala siyang ginawang masama para makaranas ng ganitong kalupitan. May galit ba sa kanya ang Diyos kung kaya'y nangyayari ito sa kanya? Buong buhay ni Vernia nananalig siya sa Diyos dahil alam niyang Diyos lang ang may kontrol sa lahat. Nagdasal siya sa bawat paghihirap, nagpasalamat sa bawat biyaya, pero ngayon, parang napakadilim pa rin ang mundo niya. Para bang iniwan siya ng Diyos sa gitna ng unos. Habang tulala pa rin sa kawalan si Vernia, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ko maintindihan, sabi ni Vernia sa sarili. Naging mabuting tao naman ako.
Lahat ay ginawa ko para sa iba na nagawa ko na rin kalimutan ang sarili kong kaligayahan para sa kanila. Pero bakit hindi pa rin naging sapat ang lahat ng yun? Sabi nila, kapag mabait ka, palagi kang pagpapalain ng Diyos. Na kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, mabuti rin ang isusukli sa'yo. Pero bakit sa kabila ng kabutihan ni Vernia sa ibang tao, laging masama ang naging balik sa kanya? Sa edad niyang 30, tila wala pa ring hustisya ang mga sakripisyo na ginagawa niya noon hanggang ngayon. Iniwan niya noon ang Pilipinas upang magtrabaho sa ibang bansa. Tiniis ang lungkot, pagod at pangungulila sa pag-asang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero sa halip na pasasalamat ang matanggap, pagtaksil ang sinalubong sa kanya. Ang sarili niyang kamag-anak ang siya pang nagkanulo sa kanya. Ang mga taong dapat na naging kakampi niya. Ang iniipon niyang pera na para sana sa kanilang pamilya, palihim nilang iwinalda sa bisyo at luho. Ang mas masakit pa sa lahat ng mga nangyayari sa kanya, ang pinagkatiwalaan niyang bunsong kapatid na si Ravenna, ang siya pang umagaw sa kanyang dating live-in partner, si Cesar. Habang nagpapakaalipin siya sa banyagang lupa, ang 2 taong pinaglaanan niya ng kanyang buong pagmamahal at tiwala ay nagtataksil sa kanya. At ang higit na mas masakit pa noon, ang noon ay 3 taong gulang niya pa lamang na anak ay nagawa nilang pagmalupitan. Si Vernia na halos maubos ang katawan at kaluluwa sa pagkakatrabaho ay nalaman na lang mula sa chismis sa ibang tao na ang bunso at mahal na mahal niyang kapatid at ang dating kasintahan ay nagsasama na sa bahay na siya pa mismo nagpatayo. Sa bahay na bawat pako at dingding ay mula sa pawis niya. Sila pang naging hari at reyna habang siya ay nananatiling alipin sa malayo. Ang dati niyang mahiyain at masunuring kapatid, ngayon siya pa'y naging mortal niyang kaaway at siya pang may ganang magsumbat sa kanya. Sinasabing wala siyang karapatang magreklamo dahil wala naman daw siya sa Pilipinas. Hindi niya alam ang lahat ng mga nangyayari at ito ay nag-aalaga sa anak niyang si Eric. Mama, mahinang boses ng anak niyang si Eric. Ang kanyang narinig kaya mabilis siyang pinahid ang luha sa kanyang mga mata para hindi nito makita ang pag-iyak niya. Mama, bakit ka po umiiyak? Hinaplos ni Vernia ang ulo ng anak na tumayo sa kanyang tabi at ang inosenteng mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingala sa kanya. Hindi umiiyak ang mama, anak. Napuwing lang ako. Ganun po ba? Pero bakit po parang ang lungkot-lungkot mo po ngayon, mama? May problema ka po ba? Aalala pa rin na tanong nito. Wala anak, ayos na nga mama. Huwag mo akong alalahanin. Matapos malaman ni Vernia ang mapait na katotohanan tungkol sa pagtataksil ng kaniyang nakababatang kapatid at ng dating kinakasama, agad siyang nagpasya na bumalik sa Pilipinas. Punong-puno siya noon ng puot at hinanakit para sa lahat ng taong pinagkatiwalaan niya. Inanda niya ang sarili na harapin ng mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan sa pag-asang mabawi ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero tila napakabigat ng kapalaran para sa kanya. Wala siyang ibang nakuha mula sa kanila kundi ang anak niyang si Eric. Si Eric na noon ay 4 na taong gulang pa lamang, ang tanging yaman na naiwi ni Vernia. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagkabigo, nagpapasalamat pa rin siya dahil nagawa niyang maibalik sa kanyang piling ang anak. Ngayon, sa edad na 7 taong gulang, si Eric ang naging lakas at inspirasyon niya. Sa bawat ngiti ng anak, tila naibalik ang nawalang liwanag sa kanyang buhay. Ang kanyang anak ang naging kasangga ni Vernia sa bawat pagsubok. Ang tahimik na saksi sa kanyang mga luha at ang nag-iisang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Ngunit minsan hindi maiwasan na magtanong pa rin siya sa langit dahil sa lahat ng mga nangyayari sa kanila ng anak niya. Kung bakit ang lahat ng sakripisyo niya noon, lahat ng luha, lahat ng pagod, nauwi lamang sa pagtataksil at kahihiyan. Sa kabila ng kanyang kabutihan, sa lahat ng naging tulong niya sa ibang tao, siya pang ginawa ng masama. Ang sarili niyang pamilya na buong puso niyang sinuportahan ang unang nagtaksil sa kanya. Ang bunsong kapatid na minahal niya ng lubos, kahit na half-sister lang sila,
ay umagaw sa lalaking minahal niya ng lubos. At ang mga kamag-anak na iniahon niya noon sa kahirapan, sila pang nagbaldas ng kanyang pinaghirapan. Mapait dahil napagtanto niya na minsan kahit gaano pang kabait ang isang tao, hindi garantiya na magiging maganda ang balik sa kanya. Minsan, ang kabutihan pa nga nagiging daan para abusuhin ng iba. Napapikit siya ng mariin habang yakap ang nag-iisang kakampi, ang kanyang anak. Hinayaan ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Kung may Diyos man na nakikinig, sana, kahit isang sagot lang. Kahit kaunting liwanag sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa kanya. Isang umaga sa marangyang mansyon ng mga Del Pazo, ang mayaman na pamilya kung saan namamasukan si Vernia bilang kasambahay, abala ng mag-ina sa mga gawain na dapat nilang matapos sa araw na iyon. Namamasukan si Vernia bilang katulong, habang si Eric naman ay tumutulong-tulong sa simpleng gawaing bahay tuwing walang pasok sa eskwelahan. Malaki ang mansyon, napapalibutan ng mamahalin at antigong kagamitan. Kaya't laging ingat na ingat si Vernia sa bawat galaw niya. Si Madam Aurora Del Pazo, isang kilala at hinahangaan na beauty queen at modelo noong kapanahunan nito, ang may bahay ng mansyon. Kilalang kilala si Madam Aurora sa pagiging masamang ugali at matapobre. Kabaliktaran naman sa ipinapakita nitong ugali sa ibang tao, lalo na sa telebisyon. Para kay Madam Aurora, ang mga katulong sa mansyon ay wala dapat karapatan na magkamali. Sa kabilang banda naman, ang asawa ni Madam Aurora na si Senyor Cavan Del Pazo ay kabaliktaran nito. Mabait si Senyor Cavan, mapagkumbaba, at laging ipinagtatanggol ang mga katulong sa mansyon sa tuwing may nakakagawa ng pagkakamali. Anak, huwag mo na akong tulungan dito, maglaro ka na lang dyan, sabi ni Vernia sa anak. Pero baka po mapagod ka, mama, sagot naman ni Eric. Sanay na ako sa ganitong gawain, anak, sabi niya naman sa anak. Maglaro ka na lang dyan, kaunti lang naman itong mga gagawin ko. Okay po, mama. Masiglang tugon naman ni Eric bago dali-daling tumakbo papunta sa sulok kung saan nakatambak ang ilang laruan na binili niya dito. Napangiti si Vernia habang pinagmamasa ng anak. Ang simpleng mga galaw nito, ang inosenteng saya sa mukha, tila napapawi ang lahat ng pagod at lungkot niya. Mabuti na lang talaga at mabait si Senyor Cavan. Hindi lahat ng amo ay papayag na isamang empleyado ang anak sa trabaho. Lalo na sa sitwasyong tulad ni Vernia na walang ibang maaasahan para mag-alaga at magbantay sa paglaki ni Eric. Sa kabila ng hirap ng kanyang sitwasyon, malaking ginhawa para sa kanya na nasa tabi niya ang anak habang siya'y naghahanap buhay. Panatag ang kanyang isipan sa bawat araw. Nakikita niyang nagiging masigla, matalino at masayahin ang anak kahit sa kabila ng hirap ng buhay. Abala si Vernia sa pagwawalis ng sahig sa malaking sala. Naroon si Eric na naglalaro ng maliit na laruang sasakyan malapit sa isang istante ng mga antigong vase na iniingat-ingatan pang koleksyon ni Madam Aurora. Anak, dahan-dahan ka lang sa paglalaro dyan, ha? Paalala ni Vernia sabay sulyap sa anak. Alam niyang delikado ang paligid dahil sa dami ng mamahaling gamit na nakapwesto sa bawat sulok ng mansyon. Opo, mama, sagot naman ni Eric. Ngunit nang dahil sa kasabikan nito sa paglalaro, hindi nito namalaya ng pagdaos-dos ng laruan nito sa ilalim ng mesa. Agad nitong hinabol ang laruan, ngunit aksidenteng nasagi ang isa sa pinakamamahaling vase sa bahay. Sa isang iglap lang nahulog ito mula sa estante at bumagsak sa marmol na sahig. Nagkabasag-basag sa maraming piraso. Natigil si Vernia at napalunok ng mariin. Hindi alam ang gagawin. Agad siyang lumapit kay Eric na tila natulala sa nangyari. Anak, anong ginawa mo? Tanong niya, puno ng kaba. Mamahalin ng vase na yan, hindi ba't ang sabi ko sa'yo mag-ingat ka sa paglalaro? Magagalit si Madam Aurora sa atin ito. Hindi ko sinasadya, mama. Pasensya na po, sagot ni Eric. Nangingilid ang mga luha sa mga mata. Bago pa makapagsalita ulit si Vernia, bumukas ang pinto at pumasok si Madam Aurora.
Ano nangyari rito? Boses ni Madam Aurora na parang kulog. Naglakad ito papunta sa kanila at napatitig sa basag na vase. Nilingon nito si Vernia at Eric nang may galit sa mga mata nito. Ano to, Vernia? Bakit nabasag ang vase ko? Pasensya na po, Madam Aurora. Hindi po sinasadya ng anak kong masagi. Sagot ni Vernia na halos maiyak na rin habang yakap ang anak. Nanggagalaiti sa galit si Madam Aurora. Ang tatanga niyo talaga. Lalo ka na, Vernia. Ilang beses ko nang inulit sa'yo na ang lahat ng gamit sa mansyon na to ay mas mahal pa dyan sa buhay ninyong mag-ina. Pero ano, nagtatanga-tangahan na naman kayo. Hindi niyo ginawa ng maayos ang trabaho ninyo. Naramdaman ni Vernia ang panginginig ni Eric dahil sa takot sa pagsigaw sa kanila ni Madam Aurora. Hanggang ngayon kasi ay dala-dala pa rin ni Erica ang takot at trauma sa pagmamaltrato na nakababata niyang kapatid na si Ravenna at sa ama nitong si Cesar. Hindi po sinasadya ni Eric ang mangyari. Ako na pong magbabayad, gagawin ko ang lahat para mabayaran ng halaga. Magbabayad? Tumawa si Madam Aurora nang may pangungutya. Magkano bang sweldo mo? Kahit isang buong sweldo mo pa, hindi mo kayang bayaran ng nabasag ng anak mo. Kahit nga siguro magtrabaho ka pa ng 50 taon dito, hindi mo pa rin maa-afford ang pasong binasag ng anak mo. Napakawalang kwenta mo talaga kahit na kailan. At ikaw naman. Itinuro nito si Eric na takot pa rin. Wala ka nang silbi dito sa mansyon, perwisyo ka pa. Napayuko na lamang si Eric sa hiya at takot. Hindi siya makapagsalita. Habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Huwag niyo pong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. At bakit hindi? Totoo naman ang sinabi ko. Pero wisyo lang yung anak mo dito sa mansyon. Hindi ko nga maintindihan ng asawa ko kung bakit napakabait niya pa sa inyong mag-iina gayong palagi namang palpak ang mga ginagawa ninyo. Halos wala na kayong ginawang tama dito sa pamamahay ko. Hindi na kayo marunong mag-ingat. Ang mga mamahalin kong gamit na sabi ko ay kailangan yung ingatan ay nasisira at nababasag dahil sa inyo. Si Vernia naman, bagamat nasasaktan sa mga salita ni Madam Aurora, ay tahimik lang na humingi ng tawad. Iniisip na mas mabuti nang siya na lamang ang sumalo ng galit kaysa madamay ang anak. Aurora, ano na naman ang kaguluhan dito? Malalim na boses ang narinig mula sa pintuan. Pumasok si Senyor Cavan del Paz, ang asawa ni Madam Aurora, habang seryosong nakatingin sa eksena. Malayo pa lang ako ay naririnig ko na ang taas ng boses mo, Aurora. Ano bang nangyari? Napatingin si Madam Aurora sa asawa at pinag-cruise sa mga braso. Cavan, tingnan mo na lamang ang ginawa ng walang kwentang to. Binagsak nila ang vase na yon. Antigo yun at mahal. Reklamo ni Madam Aurora habang umiiling. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hinayaan ko pa rin na manatili sila dito kung wala man lang silang ibang ginawa kundi ang manggulo dito. Ang batang yan, binasag ang isa sa mga collections ko. Lumapit si Senyor Cavan sa basag na vase at tumingin kay Eric na nananatiling tahimik sa gilid ni Vernia. Pagkatapos ay tumingin siya kay Madam Aurora. Huwag mo silang pagalitan ng ganyan, lalo na ang bata. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Ano? Cavan naman. Mahalagang vase na to, bakit mo ba sila pinagtatanggol? Galit na sagot ni Aurora. Mahalagang vase, sagot ni Senyor Cavan. Pero mas mahalaga ang mga tao. Isa pa, wala naman ang magagawang panigaw at paninisi mo. Hindi na niyan maibabalik ang vase. Kaya huwag mong ibuhos ang galit mo sa kanila. Bata pa tong anak ni Vernia at hindi siya dapat tratuhin ng ganyan. Napatigil si Madam Aurora. Ngunit halata sa mukha nito ang pagkadismaya. Lumapit si Senyor Cavan kay Eric. Yumuko at ngumiti ng bahagya. Huwag ka mag-alala, Eric. Hindi galit si Sir Cavan sa'yo. Minsan talaga may mga bagay na hindi natin sinasadya. Tumingin din si Senyor Cavan kay Vernia.
At ikaw, Vernia, huwag ka mag-alala tungkol sa vase. Ako nang bahala rito. Iumuko si Vernia na bakas pa rin ang labis na hiya sa mukha. Pasensya na po talaga kayo sa nangyari, sir. Pagsasabihan ko po ang anak ko para hindi na ulit ito mangyari. Talagang kailangan mong pagsabihan ng anak mo, Vernia. Dahil sa susunod na may maulit pa na ganito, hindi ko na palalampasin pa. Hindi namin kayo pinapasahuran dito sa mansyon para lamang basagin at sayangin ang mga mamahaling collections ko. Baliw naman ni Madam Aurora sa kanila. Aurora, ano ba? Tama na nga yan? Saway naman ni Senyor Cavan sa asawa. Hayaan mo na sila. Ibibili na lang kita ng bago niyang nabasag na vase. Makakahanap pa tayo ng kapareho niyan sa Egypt. Kaya huwag ka mag-alala. Sumimangot si Madam Aurora ngunit wala na ulit iba pang sinabi. Habang paalis si Madam Aurora, halatang wala na itong magawa dahil sa otoridad ng asawa. Sinundan din ito ni Senyor Cavan para suyuin kaya naiwan silang mag-ina sa sala. Napatakip ng mukha si Eric. Umiiyak pa rin. Mama, sorry po Hindi ko talaga sinasadya. Niyakap ni Vernia ang anak ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, anak. Ang sabi naman ni Senyor Cavan, siya nang bahala. Kaya huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Salamat kay Senyor Cavan. Hindi na lumala ang sitwasyon. Habang iniisip ang nangyari, nakaramdam ng pasasalamat si Vernia. Hindi niya alam kung hanggang kailan nila kakayaning magtiis sa mansyon. Pero alam niyang merong isang tao doon na handang tumulong sa kanila at iyon ay si Senyor Cavan. Vernia, balita namin pinagalitan na naman kayo ni Madam Aurora. Sabi sa kanya ng isa pang kasambahay na si Aling Yolanda. Opo sabi niya at napakamot na lang sa ulo. Nako, kailangan niyo talagang magdoble ingat dito. Alam niyo naman yung si Madam, may kasamaan talagang ugali. Kaya nga po, mabuti na lang dumating si Senyor Cavan kahapon. Napigilan niya si Madam Aurora. Naku, kung hindi, baka nawala na ako ng trabaho. Sabi pa ni Vernia tsaka nagbuntong hininga ng malalim. Pero ako naman ang may kasalanan sa nangyari kahapon. Mabuti na nga lang po't hindi ako tuluyang nawalan ng trabaho. Nako, sigurado naman kami hindi mo naman sinasadyang nangyari kahapon. Huwag mo na nga sisihin ang sarili mo. Basta sa susunod, mag-ingat kayo. Kasi iba talagang ugali ni Madam Aurora, malayo sa pag-uugali ni Senyor Cavan. Hindi na halos mabilang ni Vernia kung ilang beses na siyang pinalalahanan ni Manang Yolanda tungkol sa ugali ni Madam Aurora. Ngunit sadyang lagi pa rin silang nakakagawa ng pagkakamali. Mabuti na lang talaga. Napakabait ni Senyor Cavan, ano? Sabi naman ni Tess. Alam niyo, sa akin lang may soft spot talaga si Senyor Cavan kay Eric. Ang cute-cute ba naman ni Eric? Sabi pa ni Manang Yolanda. At saka walang apo yung si Senyor Cavan, namatay kasi ang anak nila Madam Aurora kaya mahilig talaga siya sa mga bata. Lalo pat makulit si Eric. Tsaka ko na naaalala ni Senyor Cavan sa kanyang yumao niyang anak. Hindi nagtagal ang pag-uusap nila dahil pumasok sa loob ng kusina si Madam Aurora. Masama ang tingin nito sa kanila kung kaya't agad silang bumalik sa kanilang mga gawain. Sa loob ng isang napakaganda at malawak na hall kung saan nagaganap ang isang malaking event na tanging ang mga kilalang tao lamang katulad ni Madam Aurora at Senyor Cavan ang imbitado, nakatayo si Vernia at ang anak niyang si Eric sa gilid. Oo nga anak, pagsang-ayon naman ni Vernia sa anak. Pero hayaan mo na si Madam Aurora naman na may gusto na nandito tayo. Mula sa kanilang pwesto, kita nila mga taong nakabistida at tuxedo na tila mga hari-trena sa magarpong pagtitipon. Sa kabila ng kasiyahan at elegante na musika mula sa isang banda, ramdam ni Vernia ang bigat ng kanyang dibdib. Lalo na't wala siyang ideya kung bakit sila narito. Nakasuot siya ng simpleng bestida na ibinigay sa kanya ng kasamahan sa bahay, habang si Eric naman ay nakapolo at pantalon. Kanina pa itong tahimik. Halatang kinakabahan. Mama, maya-maya ay tawag ulit ito sa kanya.
Bakit po kaya tayo nandito? Tanong ni Eric habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang malaking mata nito ay puno ng pagtataka at pagkamangha habang iniikot ang tingin sa malawak na silid noong nagsimula ng tumugtog ang violin at cello. Ang mga tao roon sa kasiyahan ay pawang mga mukhang mayaman at sikat at naman ni Vernia na para bang wala silang lugar dito. Tumingin si Vernia sa anak at bahagyang yumuko. Ito ang gusto ni Madam Aurora, anak. Kailangan nating sumunod. Sinabi niya kanina na magpunta tayo rito. Pero hindi niya sinabi kung bakit. Lumunok siya ng mariin. Pilit na itinatago ang kaba sa harap ng anak. Ayaw niyang maramdaman ni Eric ang kanyang takot. Sa totoo lang, wala talagang ideya si Vernia kung bakit sila pinapunta ni Madam Aurora sa event na ito. Isa itong ingranding pagtitipon na puno ng mga kilalang tao sa lipunan. Malayong malayo sa mundong ginagalawan nila. Kahit ang ibang mga kasambahay sa mansyon ay nagulat nang malaman nilang kasama si Vernia at ang anak niyang si Eric. Karaniwan daw kasi si Madam Aurora hindi naman kailanman nagsasama ng mga kasambahay sa ganitong klaseng okasyon, maliban na lang sa personal assistant o sekretary nito. Kaya't palaisipan sa kanila na kasama sila ngayon sa okasyong ito. Habang abala si Vernia sa pagmamasid sa paligid, naputo lang kanyang iniisip nang hilahin ni Eric ang laylayan ng kanyang damit. Mama, tingnan niyo po yung isang lalaki. Kanina pa po siya nakatingin sa atin. Bulol na sabi ng anak niyang si Eric habang nakaturo sa isang lalaki sa hindi kalayuan. Agad naman napatingin si Vernia at doon niya nahuli ang lalaking sinasabi ng anak na nakatingin sa kanila. Diretso at walang alinlangan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at parang tumigil ang oras sa sandaling yon. Hindi mo lang ito nag-iwas ang tingin kahit na inangat nito ang hawak na wine glass at uminom. Bakit po kaya siya nakatingin sa atin, Mama? Mukha po ba siyang prinsipe? Bulong pa ni Eric habang nananatili ang inosenteng pagtataka sa kanyang tinig. Napalunok si Vernia. Pilit binabaliwala ang biglang kaba na bumalot sa kanyang dibdib. Lihim niyang sinaway ang sarili sa kung anuman ang nararamdaman niya habang nakatitig sa estrangherong lalaking ito. Huwag mo nang intindihin yun, anak. Malay mo, baka nagkataon lang. Pilit na sagot naman ni Vernia. Binabaling muli ang tingin sa anak. Ngunit hindi niya maikakailang parang may bumabagabag sa kanya. Nakatingin pa rin po siya sa atin, Mama. Sabi ni Eric. Tingnan mo po siya, para po talaga siyang prinsipe, Mama. Kaya muli niyang ibinalik ang tingin sa lalaki. Napakurap si Vernia habang nakatingin pa rin sa lalaki. Hawak nito ang wine glass at nakatingin pa rin ng diretso sa kanya. Tama ang kanyang anak, mukha nga itong prinsipe. Gwapo at halatang galing sa mayaman. Base pa lamang sa itsura nito, halatang may lahing banyaga ito. Biglang gumuhit ang ngiti sa labi ng lalaki. At doon parang nawala ang kontrol ni Vernia sa sariling katawan. Bumilis ang tibok ng puso niya na animoy tumutugtog ang orkestra sa kanyang dibdib. Napakunot noo siya. Nagulat sa sariling reaksyon. Ano ba to? Tanong niya sa sarili habang mabilis na iniwas ang tingin at binalik ito sa anak. May bahid naman ng pagtataka na tumingala sa kanya si Eric. Ayos ka lang po ba, Mama? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Oo anak, ayos lang ako. Mabilis niya namang sagot. Pilit na ngumiti. Ikaw, pagod ka na bang tumayo? Hindi pa po, Mama, ayos lang po ako. Sagot naman ni Eric at bahagya pang nabubulol. Muli siyang ngumiti sa anak. Pilit pinapakalma ang sarili. Bago pa niya mapigilan, bahagya niyang sinulyapan muli ang lalaki. Sa pagkakataong to, may kausap na itong grupo ng kilalang tao. Ngunit sa gitna ng maraming tao, tila ito pa rin ang natatangi. May isang bagay sa presensya ng binata. Isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Hindi ito simpleng kagapuhan o yaman. Ito ang aura nitong kayang mag-stand out sa gitna ng daang-daang tao. Iniwas niya ulit ang tingin. Sinikap na wag ulit mapabaling sa direksyon ng lalaki at sa halip ay napaisip kung anong dahilan kung bakit sila nandito.
Habang abala si Vernia sa pag-aalala, namangha naman si Eric sa paligid. Ang bawat sulok ng hall ay puno ng mga dekorasyong ginto at pilak. May malalaking painting sa pader at ang mga lamesa ay punong-puno ng masasarap na pagkain na tila hindi kayang bilhin ng isang karaniwang tao. Napansin din niya ang malaking estatwa sa gitna ng silid na animoy gawa sa purong ginto. Mama, sobrang ganda talaga dito, ano po? Para bang nasa kastilyo tayo. Bulong ni Eric. Ngunit sa kabila ng paghanga ng bata, naramdaman din ni Eric ang kakaibang mga tingin mula sa mga tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad at minsan ay pagdududa. Hindi nila kilala ang mag-ina at malinaw na silang naiiba sa marangyang pagtitipon. Habang tahimik na nakatayo ang mag-ina, dalawang tao, babae at lalaki ang lumapit sa kanila. Nakasuot ang babae ng eleganteng pulang bestida at may suot ng mga alahas na tila napakamahal. Kasunod nito ang isang lalaking nakaitim na tuxedo na halatang mula rin sa mayamang pamilya. Tiningnan ng babae si Vernia mula ulo hanggang paa at tumigil ang mga mata nito kay Eric. Pasensya na, pero sino kayo? Hindi ko maalala na nakita ko kayo sa ibang pagtitipon. Itanong pa ng babae. Bahagyang yumuko si Vernia bilang paggalang. Ako po si Vernia, kasambahay ni na Madam Aurora at Senior Cavan. Siya naman po ang aking anak, si Eric. Sinabi po sa amin ni Madam na pumunta rito. Napataas ang kilay ng babae. Kayo palang sinasabi niyang isasama niya. Pasensya na, nagulat lang ako. Bihira kasi kami makakita ng ibang bisita sa mga ganitong okasyon. Malinaw na may laman ng mga salitang yon, ngunit pilit itong initian ni Vernia. Hindi niya pinalampas ang mapanuring tingin ng babae. I can't believe na nagdala si Aurora ng taong hindi naman nila kaano-ano sa event na to. Sabi naman ng lalaki na sa likod ng babae. I wonder what made her change her mind. Dati naman ay wala silang pakialam sa ganito. Oo nga no. Nakakapagtaka rin yung si Aurora. Kilala siyang ayaw na may kasama na iba maliban sa kanyang asawa. Ngumiti sa kanila lalaki. By the way, sana mag-enjoy kayo dito. Medyo iba lang ang tao dito, you know. Pero sana ay ma-enjoy niyo pa rin. Ngumiti naman si Vernia. Salamat po. Tumingin ang lalaki kay Eric na inosente nakatingin sa lalaki. Your son looks handsome. May lahing banyaga ba siya? Wala po, sir. Kung ganyan tingin ko sa'yo siya nagmana, kabukha mo siya. Ibinalik ng lalaki ang tingin sa kanya. Nang magpaalam na ang dalawa na natili ulit siya nakatayo doon. Pansin ni Vernia na kanina pa nakatitig si Eric sa ibang mga bata na siguro ay kasing edad lang nito na kasama ang kanilang mga magulang. Ang mga kasuotan ay halatang mamahalin. Hindi na iwasan na makaramdam siya ng awa at lungkot sa kanyang anak dahil nakikita niyang lungkot sa mga mata nito. Siguro dahil sa hindi na naranasan ng ganoong buhay o naiinggit ito sa ibang mga bata na kasama ang kanilang ama at ina. Mama, gusto ko po sanang lumapit doon sa may parang fountain, sabi ni Eric habang nakaturo ang kamay sa fountain na nasa gitna. Tumango naman si Vernia at sinabing, sige anak, huwag ka lang masyadong lalayo ha, bantayan na lang kita dito. Habang papalapit si Eric sa fountain, hindi nito maiwasang mapansin ang ilang bata ay tumigil sa paglalaro at tiningnan siya. Napansin din ito ng mga mahihina ngunit papanuring bulungan ng mga tao. Sino yun? Ang dumi naman ng sapatos niya. Narinig ni Eric mula sa isa. Tinanggap niya ito ng tahimik. Bumalik agad sa kanyang ina nang makaramdam ng pagkahiya. Mama, wag na lang pala, dito na lang po ako sa tabi ninyo, sabi niya. Ilang minuto pang lumipas ang biglang dumating si Madam Aurora. Nakasuot ito ng magara at makinang na gown. Agad na tumingin ang mga tao dito. At sa likod nito ay si Senior Cavan na simple ngunit kagalang-galang ang postura. Agad na lumapit si Madam Aurora sa mag-ina at hinarap sila. Mabuti naman at nakarating kayo, sabi ni Madam Aurora.
Ngunit halatang malamig na tono sa boses nito. Tumango si Vernia at sinabing, "Narito po kami kagaya ng utos ninyo, Madam. Pero bakit po kami nandito?" Ngumiti si Madam Aurora. Ngunit halatang iyon ay ngiting pilit. "Kailangan lang kayong makita ng mga bisita ko. Napansin nilang may bago sa bahay. Kaya naisip kong ipakita kayo. Hindi ba't mabait ako?" Tumawa ito ng mahina. Ngunit hindi iyon totoo sa pandinig ni Vernia. Halos mapahiya si Vernia sa sinabi nito, ngunit tumango na lamang siya. Sa isip niya, alam niya ginagamit lang sila ni Madam Aurora upang ipakita ang otoridad nito sa mansyon at sa mga empleyado nito. Ngunit kahit ganon, pinilit niyang ngumiti para na rin kay Eric. "Huwag kayong mag-alala, mabait naman ang mga tao nandito. May bodyguard din kaming nagbabantay kaya hindi niyo na kailangang matakot." Sabi naman sa kanila ni Senior Cavan. Tiningnan nito si Eric. "Ayos ka lang ba, Eric?" Tumango naman si Eric at sabay sabing, "Opo, Senior Cavan, ayos lang po ako. Kung gusto mong kumain, tawagin niyo lang ang mga waiters ha. Sila na mag-aasikaso sa inyo." Ngumiti naman dito si Eric. "Opo, Senyor, maraming salamat po." Habang nagpatuloy ang pagtitipon, nananatili ang mag-ina sa gilid ng hall. Hindi sila ganap na bahagi ng selebrasyon, kaya nasa gilid lang sila. Ngunit, hindi rin naman sila pinaalis. Si Eric, kahit paramdamang panalait ng ibang tao, ay nananatiling masaya na naroon siya. Sa kabila ng lahat, magkahalong kaba at pagtataka naman ang nararamdaman ni Vernia. Ano nga ba talaga ang pakay ni Madam Aurora? At bakit bigla silang isinama sa ganitong pagtitipon? Habang tahimik, nananatili si Vernia at Eric sa gilid ng marangyang hall, nasa tabi naman si Senior Cavan ng asawa. "Bakit narito sila, Aurora?" Tanong ni Senior Cavan habang may halong pagtataka sa tono. "Ano ba talagang pakay mo sa mag-ina? Wala kang masamang gagawin sa kanila, hindi ba?" Ngumiti si Madam Aurora. Ang klaseng ngiti na tila may tinatagong mas malalim na dahilan. "Gusto ko lang ipakilala sa lahat ng amiga ko ang paborito mong tao sa mansyon, Cavan." Sagot pa ni Aurora. Puno ng biro ngunit may halong patama. Nakakunot ang noon ni Senior Cavan. "Aurora, hindi ito tama. Ano bang plano mo ngayon?" Tanong ni Cavan. Ngunit ngumiti lamang si Madam Aurora tumalikod. "Kung ano man ang pinaplano mo, huwag mo nang ituloy. Maawa ka sa mag-ina, Aurora." Seryoso na sabi ni Cavan sa asawa. "Ganun na lang ba kasama ang tingin mo sa akin, Cavan?" "Hindi naman ako masamang tao, Cavan. Alam kong napakabuti ng tingin mo sa mag-inang yan. But let me remind you na ako ang asawa mo dito. At ako ang dapat mong iniintindi." Huminga ng malalim si Cavan para pakalmahin ang kanyang sarili. Heto na naman ang kanyang asawa. Nagsisimula na naman ito sa pagiging selosa nito. Sa totoo lang ay wala naman lang para kay Cavan ang pagiging mabait niya sa mag-ina. Ang tingin niya kay Vernia ay parang anak na. Apo na rin ang tingin niya kay Eric. Hindi niya maintindihan sa sarili pero may nagpapaalala sa kanya kay Vernia sa tuwing nakikita niya ito. "Aurora, pagtatalunan na naman ba natin to, Cavan? Hindi ba't ito na rin ang pinag-awayan natin kahapon?" Mariin na pumikit si Cavan. "Please, just today. Huwag mong pag-initan ng mag-ina." "I already told you, hindi ganun kasamang ugali ko," sabi pa ni Aurora. Hindi pa natatapos ang paglilinaw ni Senior Cavan nang biglang tumayo si Madam Aurora at pumunta sa harap ng entablado, tsaka kinuha ang mikropono. Pinukaw nito ang atensyon ng lahat ng bisita na agad na tumahimik upang makinig. Si Vernia, na noon ay may hawak na baso ng tubig para kay Eric, ay napahinto sa kanyang galaw. Si Eric naman ay yumuko, halatang kinakabahan sa kung ano man ang binabalak ng ginang. "Ladies and gentlemen," panimula ni Madam Aurora. "Ngayong gabi gusto kong magbigay ng espesyal na aliw sa ating lahat. May hinanda akong sorpresa mula sa aming tahanan. Ang batang si Eric, ang anak ni Vernia, ay magpapakita ng kanyang talento sa pagkanta."
Halos mabitawan ni Vernia ang hawak na baso. Ano? Tanong niya sa sarili. Tumayo si Senior Cavan at lumapit kay Aurora. Aurora, hindi mo kailangan gawin to. Pabayaan mo ang bata. Sabi nito. Mahina, ngunit puno ng otoridad. Ngunit ngumiti lamang si Madam Aurora. Cavan, huwag kang makialam. Hindi ba't mas maganda na malaman ng lahat kung anong talento meron ng bata? Sabay saping, Eric, halika na. Si Eric ay nananatiling nakayuko. Natatakot at halos maiyak. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang ina. Mama, ayokong kumanta, natatakot ako. Bulong nito. Huwag kang mag-alala anak. Susubukan ni Mama na makausap si Madam Aurora. Lalapit ka po sa kanya, Mama. Oo anak. Sasama po ako, Mama. Lumapit sila kay Madam Aurora. Madam, pasensya na po pero hindi naman po yata ito tama. Bata pa po si Eric. Wala pa po siyang ideya sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Ngunit tumagundong ang boses ni Madam Aurora na may halong panunuya. Vernia, huwag ka mag-alala. Hindi ba't ang sabi mo sa akin magaling kumanta ang anak mo? Ayaw mo bang ipakita sa lahat? O baka naman ayaw mong masira ang pangalan ko sa harap ng aking mga amiga? Napilitang lumapit sa harap si Eric. Hawak pa rin ang kamay ng ina. Halos mangiyak-ngiyak si Vernia. Ngunit wala siyang magawa. Habang naglalakad si Eric patungo sa harap ng entablado, naramdam ni Senyor Cavan ang tensyon. Sinundan nito ang tingin ng mag-ina. Halatang hindi sang-ayon sa nangyayari. Si Madam Aurora naman ay abala sa pag-announce. Ang batang ito ay may angking talento. Palakpakan natin siya. Sabi ni Madam Aurora habang tinitingnan si Eric na nanginginig. Habang nakatayo na si Eric sa harap ng maraming tao, halos hindi nito maitaas ang kanyang ulo. Ramdam niya ang lahat ng mata na nakatingin sa kanila. Ang ilan ay mukhang naiinggit. Ang iba naman ay may halong pagdududa. Lupapit si Vernia at dahang-dahang inilapit ang mukha sa anak. Anak, kaya mo yan. Huwag kang matakot. Gawin mo to hindi para kay Madam Aurora, kundi para sa sarili mo. Bulong ni Vernia, sabay haplos sa likod ni Eric. Nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Tumayo si Eric at pilit na nilakasan ang loob sa kabila ng kaba. Hinawakan nito ang mikropono na inabot ni Madam Aurora na ang plano ay ipahiya lang talagang mag-ina. Bago magsimulang tumingin si Eric kay Senior Cavan na nagbigay sa dito ng bahagyang tango at sa inang si Vernia na nakangiti upang ipakita ang suporta sa anak. Nagbigay ng hudyat ang pianista na nasa gilid at nagsimula ang musika. Hindi alam ng pianist kung anong kakantahin ni Eric. Susundan lamang nito kung anong ikakanta ng bata. I remember what you wore on the first day. You came into my life and I thought, hey, you know this could be something. Sa una mahina at nanginginig ang boses ni Eric. Ngunit unti-unting tumatag habang tinututukan nito ang bawat nota. Habang tumatagal, nagulat ang lahat ng marinig ang malinaw at maganda nitong boses. Ang kaba sa puso ng bata ay napalitan ng kasiyahan at ang pagtatanghal nito ay naging isang tagumpay. Hanggang sa umabot na sa chorus at halos lahat ng tao na naroon ay napahanga sa galing ng bata. So maybe it's true that I can't live without you. And maybe two is better than one, but there's so much time. Habang si Verna ay proud na proud sa kanyang anak. Si Madam Aurora naman ay tila ba napahiya dahil hindi ito nagtagumpay na ipahiya ang mag-ina. Sa kabilang banda, si Senior Cavan naman ay hindi mapigil ang pagbuhos ng luha sa mga mata dahil ang kantang inawit ng bata ngayon ay walang iba kundi ang kanta na si Senior Cavan mismo ang dating sumulat para sa dating kasintahan na si Allen. Ang babaeng tangi niyang minahal at nanatiling may puwang sa kanyang puso kahit pa ilang dekada na ang nagdaan mula na maghiwalay sila. At ngayon ay ilang dekada na rin siyang kasal kay Aurora. May isang katanungan lamang ay hindi mawala sa isip ni Senyor Cavan. Iyon ay kung paanong malaman ng isang 6 na taong gulang na bata ang kanta na isinulat niya. Kaano-ano niya ang batang ito? At ang ina ni Eric na si Vernia
Ano ang papel nito sa buhay ng kanyang dating kasintahan? Pagkatapos ng kanta, bumuhos ang palakpakan mula sa mga bisita. Si Madam Aurora ay ngumiti ng buong yabang na para bang uri ang nagdala ng tagumpay kahit na ang totoo naman, gusto lang naman talaga nito dapat na ipahiyang mag-ina dahil para kay Madam Aurora, masyado na nilang nakukuha ang atensyon ng kanyang asawa. Ngunit para kay Vernia, higit pa iyon, isang tagumpay ng kanyang anak laban sa takot at kahihiyan. Lumapit si Senyor Cavan at inilagay ang kamay sa balikat ni Eric. "Magaling, bata. Napahanga mo ko." Sabi nito sabay tingin kay Aurora na tila nagpapaalala sa kanya na hindi na dapat ito maulit. Habang naglalakad pabalik si Eric at Vernia sa kanilang upuan, niyakap siya ng kanyang ina ng mahigpit. "Ang galing mo anak, ipinagmamalaki kita," sabi ni Vernia habang pinapahid ang luha sa mga mata. "Maaari ko ba kayo makausap? Mahalaga ang kailangan kong itanong sa inyo." Ang seryoso na tanong ni Cavan sa mag-ina. Nag-aalala na tiningnan ni Vernia si Madam Aurora. Natatakot siya na baka magalit na naman ito sa kanila at kung ano na naman ang ipagawa sa anak niya. "Huwag ka mag-alala, pwede ka namang sumama sa amin, Aurora. Mahalagang sasabihin ko kanina kaya gusto ko nandun ka," sabi ni Senyor Cavan sa asawa. Mukhang mahalaga nga talaga ang kailangan na sabihin ni Senyor Cavan kaya napilitan si Vernia at Eric na sumunod sa kanila. Dama sa hangin ng intensity na hindi mapigilan ni Vernia na makaramdam ng labis na kaba. "Ano pong kailangan niyong sabihin sa amin, Senyor Cavan?" tanong ni Vernia. "Tungkol sa kantang kinanta kanina ni Eric. Maaari ko bang malaman kung saan niyo natutunan iyon?" Nagtataka man sumagot si Vernia. "Ang aking ina, siya ang nagturo sa akin po noon." Baka sa mukha ni Senyor Cavan ang gulat. "Ina? Anong pangalan ng iyong ina?" "Alan Ramirez po, Senyor. Ang apelido lang po ng stepfather na tumayong ama ko noong nabubuhay pa siya ang ginamit ko na apelido. Ngunit ang aking ina po, siya po nagturo po sa akin ng awit na yon na siyang itinuro ko rin sa aking nag-iisang anak." Doon ay tuluyan na ngang nawala ng kulay ang mukha ni Senyor Cavan. Kung ganon, ay tama nga siya ng hinala. Ito nga talaga ang anak ng dati niyang kasintahan. Kaya alam nito ang kantang isinulat niya ay dahil ang dati niyang kasintahan ang nagturo dito. "Bakit niya itinuro sa iyo ang kanta na yan?" tanong muli ni Senyor Cavan. Rinig sa boses niya ang panginginig na pansin din ni Madam Aurora. "Ang sabi po niya sa akin, ang aking ama raw po ang nagsulat ng kanta na yon kaya gusto niya po ay makabisado ko rin yon." Mas lalo pang natigilan si Senyor Cavan. Anak? Nagkaroon sila ng anak ni Alan? At yon ay walang iba kundi si Vernia. "Bakit po, Senyor?" nagtataka na tanong ni Vernia. "Ang kantang yon na itinuro sa iyo ng iyong ina. Ako ang nagsulat nun." Ano pong ibig niyo sabihin?" Hindi naman makapaniwala na tanong ni Vernia. "Naging magkasintahan kami ni Alan noon. Tumagal ng ilang taon ang aming relasyon. Ngunit dahil sa hindi gusto ng magulang ko ang aming relasyon, pinaghiwalay nila kami. Pinagkasundo ako ng kasal kay Aurora. Mula noon, hindi na ulit kami nagkita pa ni Alan. At wala na rin ako naging balita sa kanya. Hindi ko na rin siya hinanap dahil mas pinili ko mag-focus sa aking asawa." Mas lalo lang nawala ng kulay ang mukha ni Vernia at halos hindi na siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Senyor Cavan, habang hawak-hawak naman ni Eric ang isa niyang kamay. Ang ibig sabihin ba nito? Ang matanda na nasa kanyang harapan, ang taong ginagalang niya, ay walang iba kundi ang kanyang ama? Hindi niya alam. Hindi niya masabi kung ano ang paniniwalaan niya. Ang sabi sa kanya ng kanyang ina bago ito nawala ay huwag niya nang hahanapin ang kanyang ama dahil masaya na ito sa pamilya nito. "Ang ibig po bang sabihin ay ikaw ang aking ama?"
Tanong ni Vernia. Rinig sa boses niya ang pangamba, ngunit naroon din ang pag-asa na sana ay ito nga ang kanyang ama, dahil kahit pa ang sabi ng kanyang ina sa kanya noong nabubuhay pa ito ay huwag niyang hanapin ang kanyang ama, at hindi niya pa rin maitatanggi ang kagustuhan na makilala ito. Oo, malaking posibilidad na ako nga ang ama mo, sagot ni Senyor Cavan. Kaya pala ganito na lang kagaan ang loob ko para sa inyo, dahil may malaki pa palang posibilidad na akong iyong ama at apo ko si Eric. At teka, naguguluhan na sabi ni Madam Aurora na kanina pa litong-lito. Hindi ko kayo maintindihan. Anong sinasabi niyo na mag-ama kayo? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko maunawaan, ipaliwanag mo sa akin ang lahat, Cavan. Aurora, kalmante na saad naman ni Senyor Cavan sa asawa. Si Alan, siya ay ang dati kong kasintahan bago pa ako ipagkasundo ng kasal sa'yo. Natatandaan mo naman siya, hindi ba? Minsan mo na siyang nakita noon. Subalit bigla siyang lumisan bago pa man ang engagement party natin. Mula noon ay hindi ko na siya nakita. Kaya hindi rin ako sigurado kung anak ko ba talaga si Vernia. Hindi. Umiling-iling si Aurora na para bang hirap pa rin paniwalaan ang lahat. Hindi ako naniniwala na mag-ama nga kayo. Kailangan natin ng mas matibay na patunay. Tiningnan ni Senyor Cavan si Vernia na nananatiling malamlam ang mga mata at bakas pa rin ang labis na pagkalito. Vernia, gusto ko lang malaman kung tama nga bang hinala kong anak kita at apo ko nga si Eric. Pumapayag ka ba na magpa-DNA test tayong dalawa? Tanong ni Senyor Cavan. Huminga ng malalim si Vernia, tsaka mabagal na tumango. Opo, pumapayag po ako. Dahil sa nangyari ay hindi na bumalik si Madam Aurora sa loob. Baka raw kasi atakihin ito sa sakit sa puso kung kaya'y nagpaalam na ito sa mga amiga. Kailangan naman nabantayan ni Senyor Cavan si Madam Aurora. Mama, totoo po bang si Senyor Cavan ang iyong ama? Inosente namang tanong sa kanya ni Eric. Hindi pa tayo sigurado, anak. Sagot naman ni Vernia tsaka hinaplos ang buhok nito. Huwag mo munang isipin yon. Masyado ka pang bata para mag-isip ng mga ganong bagay. Dahil sila na lamang naiwan at ayaw din ni Madam Aurora na sumabay sila sa kanila pauwi, nagpa siyang mag-ina na umuwi na rin. Kahit pa ang sabi sa kanila ni Senyor Cavan ay maaari silang magstay dito kahit kailan pa nila gusto. Parehong pagod ang mag-ina matapos ang mahabang gabi ng emosyonal na tagpo at bagong karanasan. Habang naglalakad sila, hawak-hawak ni Eric ang kamay ng ina at pareho silang masayang nagkukuntuhan. Hindi ipinahalata ni Vernia sa kanyang anak na may malalim siyang iniisip dahil ayaw niya na mag-isip din iyon tungkol sa lahat ng bagay na bumabagabag sa kanya. Pero alam niyo po, Mama, kahit po hindi ko inaasahan kanina na pakakantahin ako ni Madam Aurora sa harap, masaya pa rin po ako na ginawa niyo yun, sabi ni Eric. Ha? Bakit ka naman naging masaya? Kasi po, Mama, kung hindi niyo po ginawa yun, baka hindi po narinig ni Senyor Cavan ang kantang yun. Hindi niya po naisip na nagkaroon siya ng anak. At baka ikaw po yun, Mama. Tama nga naman ang kanyang anak. Naging daan din yon para magbukas ng pinto sa katotohanan. Ngunit sa kabila nun ay hindi niya magawang maging masaya dahil hindi niya pa rin nagugustuhan ang ginawa ni Madam Aurora. Habang naglalakad sila papunta sa parking, naramdaman ni Vernia na tila may matang sumusunod sa kanila. Napansin niya ang isang lalaki na naglalakad palapit. Mama, siya yung lalaki na nakatitig sa'yo kanina. Yung mukha pong prinsipe. Ang masayang sabi ni Eric habang nakaturo sa lalaki. Nang tuluyang makalapit sa kanilang lalaki, mas lalo pang lumitaw ang taglay nitong kagwapuhan. Matangkad din ito. Sa tingin ni Vernia ay nasa 6'2" ang height ng binata. Hindi maiwasan na makaramdam siya ng kaba o kung anumang klase ng pakiramdam na sanhi ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Magandang gabi.
Bati ng lalaki. Mababa at magiliw ang boses. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. You caught my attention pagdating niyo pa lamang sa hall. May kasalanan po ba kaming nagawa sa'yo, sir? Nag-aalala na tanong ni Vernia sa binatang na pangiti naman. No, gusto ko lang talaga kayong makilala. Sabi nito tsaka inabot ang kamay kay Vernia. I'm Reaper Villamediana. Nagulat si Vernia ngunit tinanggap ang kamay nito. Magandang gabi rin po. Ako naman po si Vernia Aristizabal at ito pong anak ko si Eric. Ngumiti si Reaper at tumingin kay Eric na halatang nagtataka pero interesado at may ngiti rin sa labi habang nakatingin kay Reaper. Ikaw ang batang kumanta kanina, tama? Napakahusay mo. Nakita ko kung paano ka hinangaan ng lahat sa party. Puri ni Reaper kay Eric. Nahiya ang bata pero ngumiti. Maraming salamat po, sir. Pero kinakabahan po talaga ako kanina. Hindi halata. Napakagaling mo kanina. Lahat kami napahanga mo roon. Para kang ang isang professional na performer. Sabi pa ni Reaper. Maraming salamat po. Ngumiti si Reaper at iniabot ang ulo ni Eric tsaka ginulong ang buhok nito. Pagkatapos ay tumayo ito ng tuwid at tumingin kay Vernia. Kaano-ano niyo po si Senior Cavan at Madam Aurora, sir? Pagalang na tanong ni Vernia dito. Ninong at business partner ko si Mr. Del Pazo. Matalik na kaibigan siya ng aking ama. Napatango si Vernia. Ganun po ba? Pauwi na ba kayo? Kung okay lang sa inyo, ako na maghahatid sa inyo. Medyo gabi na rin. At baka mahirapan pa kayong umuwi. Alok ni Reaper na may halong pag-aalala. Napatingin pa si Vernia kay Eric at tila nag-aalangan. Hindi na po siguro. Ayaw na po namin makaabala pa. Hindi naman abala sa akin. Gusto ko rin na umalis sa party. Sabi pa ni Reaper. Seryoso ngunit may ngiti. Mama, pwede naman po tayo magpahatid sa kanya. Kaibigan naman po siya ni Senior Cavan. Hindi na po natin kailangan na hintayin na bumalik si Mang Rigor. Sabi ni Eric sa kanya. Mukhang mabait naman po si Sir Reaper eh. Oo naman. Sagot ni Reaper kay Eric. Nag-isip si Vernia bago tumango. Kung ganun po, maraming salamat. Ngumiti si Reaper at ginabayan na silang mag-ina papunta sa kanyang kotse. Isang mamahaling sasakyan, binuksan ni Reaper ang pinto para kay Vern at Eric bago sumakay sa driver's seat. Habang binabaybay nila ang tahimik na lansangan, hindi mapigilan ni Eric ang mapangiti habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Si Reaper naman ay tahimik na nagmamaneho ngunit paminsan-minsang tumitingin sa rearview mirror para tiyaking maayos ang mag-ina. Salamat po ulit, Sir Reaper. Sabi ni Eric na nakangiti. Walang anuman. Sagot naman ni Reaper. Ayos ka lang ba, Vernia? Napansin ko kanina pang malalim ang iniisip mo. Ha? Ayos lang po ako, sir. Sigurado ka ba? Hindi ba magandang pakiramdam mo? May madadaanan tayong hospital dito. Magpatingin ka kaya muna. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Josephine Bandejas. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Hindi pa rin mawawala ang pag-aalala sa tinig nito. Ayos lang po talaga ako, sir. May iniisip lang po ako. Sagot niya pa. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung hindi magandang pakiramdam mo, ha? Opo, sir. Hindi naman talaga masama ang pakiramdam niya, sadyang malalim lang ang iniisip niya. Hindi mawala sa isip niya ang mga nangyari kanina at ang mga maaaring posibilidad na anak nga siya ni Senior Cavan. Sa totoo lang, hindi niya halos alam kung ano bang nararamdaman niya. May parte sa kanyang masaya ngunit naroon din ang parte na hindi niya halos ma-explain. Habang nasa biyahe, nag-uusap si Eric at Reaper na mabilis na naging malapit sa isa't isa. Si Eric ang tipo ng bata na hindi madaling maging malapit sa ibang tao. May trauma rin kasi ito dahil sa ama at tita Ravenna nito. Ngunit kay Reaper, para bang napakatagal ng magkakilala ng dalawa at nagagawa pa nga nilang magbiruan.
Nawala siya sa malalim na pag-iisip at nakikinig sa usapan ng dalawa. Sigurado ka po bang magaling akong kumanta, Sir Reaper? Tanong ni Eric. Oo naman, napakagaling mong bata, Eric. Hindi na ako magugulat kung balang araw ay makita kita sa isang malaking entablado. Sagot ni Reaper na nakangiti rin. Kapag po ba naging sikat ako, magiging fan din po ba kita, Sir Reaper? Aba oo naman, ako pa magiging #1 fan mo. Pangalawa na lang po, pwede po ba yon? Si mama po kasi ang #1 fan ko. O siya, sige, ako na magiging pangalawang biggest fan mo. Sagot ni Reaper kasabay ng mahinang tawa. Kaya tuparin mo lang ang pangarap mo, okay? Huwag kang panghihinaan. Yay, opo. Pangako ko po, natutuparin ko pong pangarap ko para kay mama. Tsaka sa'yo rin po kasi po, magiging fan kita. Masaya si Eric habang nasa biyahe kung kaya'y naging masaya rin si Vernia para sa anak. Mabuti na lang at nawala na sa isip ni Eric ang lahat ng mga nangyari kanina. Mabuti na lang at nandito si Reaper at nalibang nito ang anak niya. Hanggang sa makarating sila sa mansyon ng mga Dalpazo. Nang huminto na ang sasakyan, bumaba si Reaper at pinagbuksan sila nito ng pinto. Maraming salamat po sa paghatid sa amin ng anak ko, Sir Reaper. Sabi niya. Walang anuman. Sana'y hindi itong huli nating pagkikita. Nakangiti na sabi naman ni Reaper. Good night. Good night, ingat ka sa pag-drive. Nagpaalam na rin si Eric kay Reaper. Naghintay pa muna ito na makapasok sila sa mansyon bago muling sumakay ng sasakyan nito at pinandar na iyon palayo. Vernia, sino yung naghatid sa inyo ng anak mo? Halatang kinikilig na tanong sa kanya ni Marina, kapwa niya kasambahay. Si Sir Reaper yun. Inaanak daw siya ni Senior Cavan. Nakita niya kami kanina doon sa pagtitipon kaya nag-alok siyang ihatid na kami ng anak ko dito. Ano? Habang nakatakip ang kamay nito sa bibig at nanlaki ang mga mata. Si Reaper Villamediana ba talagang naghatid sa'yo dito? Nagtataka siyang tumango. Oo, bakit? Nako, alam mo bang sobrang yaman at gwapo noon? May-aring pamilya na ng malaking kumpanya. Higit na mas mayaman pa nga siya kaysa sa mga Dalpazo. At hindi lang yon, may lahi rin silang Maharlika dahil ang kanyang ama ay isang Marquez sa Spain. Ang swerte mo, Vernia. Kung sakaling magustuhan ka ni Sir Reaper, naku, ikaw na talaga. Ipapasa ko na sa'yo ang korona. Mahina naman siyang natawa dahil dito. Ikaw talaga, nagmagandang loob lang yun si Sir Reaper. Wala namang ibang dahilan. Malhabo naman yung sinasabi mo. Kahit na. Kapag nagustuhan ka niya, huwag mo akong kakalimutan ha. Kukunin mo akong PA mo o kahit butler. Kahit ano, basta sama mo lang ako sa'yo. Kinabukasan na maging kalmado ng lahat ay maayos na ulit ang pakiramdam ni Madam Aurora. Muli silang nag-usap tungkol sa mga hakbang na gagawin para malaman ang katotohanan. Ang gusto ni Senior Cavan ay ituloy nila ang pagpapa-DNA test at kaagad nilang isinagawa iyon. Ma, hindi ko po alam kung natutuwa ka ngayon na makikilala ko na kung sino ang ama ko. Sinabi mo sa akin noon na huwag na ako mag-abala na hanapin siya pero sadyang ang tadhana sigurong gumawa ng paraan para magkalapit kami. Aaminin ko, hiniling ko na sana nga'y maging positibo ang resulta ng DNA test. Ramdam ko dito sa aking puso na siya ang aking ama. At base sa mga sinabi niya, alam kong siya na yon. Pero kung ano man po ang maging resulta, sana maging masaya pa rin po kayo para sa akin. Dahil gusto ko rin po na makilala ang aking ama. Gusto ko na magkaroon ako ng bagong kakampi. Huminga siya ng malalim habang nakatingala pa rin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Kung katabi mo man ngayon si Papa, pasabi naman po sa kanya na wag na po siyang magtambo. Siya pa rin po ang best papa para sa akin. Kahit na may anak siyang bakulaw, the best pa rin siya para sa akin. Gusto ko lang talaga makilala at makasama ang tunay kong ama. Gusto ko na mapalapit siya sa anak ko. Lalo na ngayon na kami na lang ni Eric ang tanging magkakampi sa buhay dahil ang lahat ng tao na inakala kong magiging kakampi ko ay tinalikuran na ako. Umihip ang malamig na hangin. Ipinikit ni Vernia ang mga mata niya. Sa isip niya ang kanyang ina at kinalakihang ama ang yumayakap sa kanya. Pinapagaan at pinapalakas ang loob niya. Napangiti siya. Hindi na malayan ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po sa inyo.
Pangako kahit ano man ang maging resulta, tatanggapin ko. Magiging masaya rin ho ako. Lumipas ang ilang araw at sa wakas dumating na nga ang araw na malalaman nila kung ano nga ang resulta ng DNA test. Sa loob ng pribadong clinic, tahimik na nakaupo sina Vernia, Eric at Senior Cavan sa waiting room. Sa kabila ng marayang paligid ng clinic, ramdam ang tensyon sa hangin. Panayang himas si Vernia sa likod ni Eric, habang si Senior Cavan ay tahimik namang nakatingin sa bintana, halatang nag-iisip ng malalim. Anak, okay ka lang ba? Tanong ni Vernia kay Eric na nakaupo ng maayos sa tabi niya. Opo, Mama, sagot ni Eric, bagamat halata ang kaba sa kanyang tinig. Sa kabilang banda, si Senior Cavan ay hindi naman mapakali. Sa kabila ng kanyang mahinahong panlabas, tila isang bagyo ang nangangalit sa kanyang isipan. Naaalala ni Senior Cavan si Allen, ang kanyang dating kasintahan, at ang pagkakataong iniwan niya ito dahil sa mga pangyayaring wala siyang kontrol. Senior Cavan, huwag ka na pong kabahan, kahit ano man po magiging resulta ay ayos lang naman po sa amin ni Mama, sabi ni Eric sa matanda. Ngumiti dito si Senior Cavan. Maraming salamat, Apo, bago tumingin sa kanya. Pangako, Vernia, kahit anong mangyari at kahit ano man ang maging resulta, walang magbabago sa pakikitungo ko sa inyo. Mananatili pa rin kayo dito sa mansyon. Ngumiti si Vernia sa matanda. Salamat po, Senior Cavan. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang hawak ng isang folder. Tumayo si Senior Cavan at kasunod nito si Vernia. Lumapit ang doktor sa kanila. Ngumiti ng bahagya at inimbitahan sila sa opisina nito. Nang sila'y makapasok, inilapag ng doktor ang folder sa mesa at binuksan ito. Mabilis na tumingin si Vernia kay Senior Cavan at nagpalitan sila ng kinakabahan na tingin. Si Madam Aurora ay nananatili lang sa labas dahil ayaw daw nitong marinig kung ano man ang sasabihin ng doktor. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nito tanggap ang katotohanan na may posibilidad na anak nga siya ni Senior Cavan. Alright, paniwala ng doktor habang tinitingnan ng dokumento. I have the DNA results here. The test shows a 99.9% probability that you, Mr. Cavan Del Pazo, is the biological father of Miss Vernia. Nagpatuloy ang doktor. This means that genetically you are directly related. Miss Vernia is your biological daughter. There's no doubt about it. Parang bumagal ang oras sa kanilang tatlo. Si Vernia ay hindi makapagsalita. Tila nag-aalangan kung matutuwa ba o iiyak. Si Senior Cavan naman ay napapikit at napahawak sa dibdib. Tila sinisigurado sa sarili na totoo ang naririnig. Si Eric na hindi pa lubos maunawaan ang mga nangyayari ay hawak lang ang kamay ng ina. Positive. Ama niya nga si Senior Cavan. Anak siya nito. Nahanap niya na ang kanyang tunay na ama. Thank you, Doc, sabi ni Senior Cavan matapos ang ilang segundo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Congratulations! Sagot naman ng doktor bago lumabas ng opisina upang bigyan sila ng pribadong oras. Hinarap ni Senior Cavan si Vernia, habang si Vernia naman ay halos walang emosyon ang mga mata. Ang mga mata naman ni Senior Cavan ay punong-puno ng luha. Anak nga kita. Nanginginig ang kamay na iniabot ni Senior Cavan ng pisngi niya at saka masuyo itong hinaplos. Ako ang iyong ama. Dahan-dahan gumuhit ang ngiti sa labi ni Vernia. Mainit na luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata at sa isang iglap ay niyakap niya ito ng sobrang higpit sabay sabi. Papa, niyakap din siya ni Senior Cavan. Oo anak, ako ang iyong ama. Masaya akong malaman na nagkaroon kami ng anak ni Allen. Masaya sila. Parehong masaya ang kanilang mga puso dahil sa wakas nag-cruise ang kanilang mga landas. Nalaman ni Senior Cavan na nagkaroon ito ng anak sa dating kasintahan. Nalaman naman ni Vernia na buhay pa pala ang kanyang ama at hindi lamang ang kanyang nag-iisang anak ang kakampi niya sa mundong to dahil narito pa ang kanyang ama. Ang ama niya na hindi niya lubos akalaing makikilala niya pa. Pagkalabas sila ng opisina ng doktor, biglang lumapit si Madam Aurora.
Hawak niya ang handbag at tila galit na galit sa paglakad papunta sa kanila. Bakit ba ang tagal yung lumabas? Kanina pa ako naghihintay. Ayaw sabihin sa akin ng doktor ko anong resulta. Ano ba naging resulta? Ano ang sabi ng doktor? Anak mo ba si Vernia? Tanong ni Madam Aurora. Ang boses ay punong-puno ng tensyon. Sabihin mo sa akin, Vernia, negative ang naging resulta, tama ba? Hindi kayo mag-ama. Hindi ka agad nakasagot si Vernia. Si Senior Cavan ang lumapit sa asawa at diretso ang tingin kay Madam Aurora. Aurora, positibo. Anak ko si Vernia. Sabi ni Senior Cavan, diretso at puno ng kasiguraduhan. Halos mabitawan ni Madam Aurora ang handbag. Napahawak ito sa dibdib at parang mauupo sa sahig kung hindi lang ito naalalayan ni Senior Cavan. Anak mo siya? Halos pasigaw nitong tanong kay Senior Cavan. I can't believe this. How dare you, Cavan? Paano ka nagkaroon ng anak sa ibang babae? Pinakalma agad ni Senior Cavan ang asawa. Hindi ko alam na nagkaroon pala kami ng anak ni Allen, Aurora. Bago pa man tayo ikasal, isinilang na si Vernia sa mundo. Hindi naman makapaniwala na nakatingin si Madam Aurora sa asawa. Mas matanda siya kaysa sa naging anak natin? Tumango si Senior Cavan. Oo. Ang ibig mo bang sabihin ay ako ang may kasalanan kaya hindi nabuo ang pamilya ninyo ni Allen noon? At kaya hindi mo man lang nalaman until now na may anak kayo? Punong-puno pa rin ng tensyon ang tinig ni Madam Aurora. Hindi yung ganon, Aurora. Malumanay na sabi ni Cavan sa asawa. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang nangyaring ito. Hindi pa rin makasagot si Vernia. Sa kabila ng gulat at kaba, hindi niya maitatangging masaya siya sa natutuklasan. Mabuti na lang, matapos ipaliwanag ni Senior Cavan ang lahat kay Madam Aurora, ay nagawa na nitong kumalma. Samantalang ang anak niyang si Eric ay napapatingin kay Senior Cavan at biglang umiti. Lolo? Tanong ni Eric na parang biglang naintindihan ang sitwasyon. Ngumiti naman si Senior Cavan at lumuhod sa harap ni Eric. Oo, apo ko. Ako ang lolo mo. Sagot nito sabay yakap sa bata. Walang imik si Madam Aurora. Nakatingin lang ito sa maglolo. Si Vernia ay lumapit sa kanyang ama. Hindi ko akalaing malalaman ko pang totoo. Ang buong akala ko ay wala ka na rin, Papa. Pero masaya ho ako nakilala kita. Masaya ako makakasama ka na ng anak ko habang lumalaki siya. Maraming salamat po sa iyo. Sabi niya at ang boses ay puno ng emosyon. Dapat ako ang magpasalamat, Vernia anak. Sagot ni Senior Cavan. Matagal ko nang pinagsisihan ang mga pagkukulang ko kay Allen noon. Gusto ko siyang makausap para man lang makahingi ng tawad sa kanya pero hindi ko alam kung nasaan siya. Masaya akong nalaman na may anak kami at ikaw yun. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng pagkakataon na maitama ang lahat sa ganitong paraan. Si Eric naman ay niyakap ang ina. Mama, masaya po ako na may lolo na ako. Sabi nito na lalong nagpasaya sa puso ni Vernia. Samantala, si Madam Aurora naman ay nananatiling tahimik sa gilid. Iniisip ang mga posibleng epekto ng natuklasan sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang araw na yon ay nagbigay ng bagong simula para kay Vernia, Eric at Senior Cavan. Isang simula na mas matibay na pamilya at pagkilala sa tunay nilang pinagmulan. Hindi naging madali para kay Madam Aurora na matanggap na anak siya ni Senior Cavan at apo ng asawa nito ang kanyang anak. Pero nagtagal ay natutunan din ito na wala itong kontrol sa mga nangyari sa buhay. Natutunan din ito na matanggap ang lahat. Hindi pa ganong kabuti ang naging pakikitungo nito sa kanila ng anak niya, pero humingi naman ito ng patawad. Higit pa roon, sinisikap na rin ito na maging mabuti sa kanila ng anak niya. Hindi man ito sabihin, ramdam naman iyon, at para kay Vernia, iyon ang mahalaga. Hindi ko lubos akalain na sa ganitong paraan tayo magkikitang muli, Allen. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Senior Cavan habang nakatayo sa harap ng puntod ng yumaong dating minamahal. Ang mahinang hangin ay tila dinadala ang bigat ng bawat salitang binibitawan ni Senior Cavan. Tumikim si Senior Cavan at huminga ng malalim. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses.
Nandito siya ngayon upang bisitahin ang puntod ng ina ng kanyang anak. Hindi lamang upang magbigay pugay, kundi upang humingi rin ng tawad. Ganon pa man, masaya akong narito ako ngayon sa harap mo. Hindi man kita nakikita. Alam kong nakikita mo ako. Alam ko rin na naririnig mo ang lahat ng mga sinasabi ko ngayon. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga pagkakamali ko. Patawarin mo ako kung hindi kita pinaglaban. Kung hindi mo kita pinili noon. Napatingala si Senior Cavan. Pilit na nilulunok ang bigat ng emosyon sa dibdib. Aaminin ko, Allen. Hanggang ngayon may puwang ka pa rin dito sa aking puso. Pero mas mahal ko na ang aking asawang si Aurora. Mas pinili ko siya. Hindi dahil sa hindi kita minahal. Kung hindi dahil iyon ang akala kong tamang desisyon noon. Hindi ko rin naisip noon na mamahalin ko pala siya na masigit pa sa pagmamahal ko sa'yo noon. Naging masaya ako sa piling ni Aurora. Minahal ko siya ng higit pa sa aking sarili. Ngunit aaminin ko rin na hindi nawala sa akin ang guilt. Hindi nawala ang kagustuhan kong makita at makausap kang muli para humingi ng tawad sa'yo. Pakiramdam ni Senior Cavan tila dinadala ng hangin ang kanyang mga salita sa kalangitan. Tumigil siya saglit. Binaba ang paningin sa pangalan ng lapida at isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Allen, maraming salamat. Maraming salamat dahil pinalaki mo ng maayos ang anak natin. Kahit pa wala ako para tulungan ka. Maraming salamat at hinayaan mong magtagpo ang landas namin. Masaya ako dahil kasama ko na siya ngayon, pati na rin ang apo ko. Matagal man bago nagtagpo ang landas naming dalawa, masaya pa rin ako dahil nagkaroon kami ng pagkakataon. At sa pagkakataong yon na puno ng katahimikan ng paligid, isang mahinang hangin ang humaplos sa kanyang mukha. At nararamdaman ni Senior Cavan ang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Para bang kahit papaano napatawad na siya ng taong minsan niyang iniwan. Papa! Lumingon si Senior Cavan at agad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang labi nang makita ang anak na si Vernia. Hawak-hawak nito ang kamay ni Eric, sa tabi ni Eric naman ay ang asawa naman ni Senior Cavan na si Aurora. Masungit pa rin ang itsura ni Aurora, ngunit alam at ramdam ni Senior Cavan na sinusubukan nito ang lahat para maging mabuti para sa kanyang anak at apo. Lolo! Tumakbo si Eric papalapit kay Senior Cavan. Mabilis naman na umakap si Senior Cavan at binuka ang braso para sa apo. Tapos ka na po bang kausapin si Lola, Lolo? Oo, apo, tapos na. Tumingin si Eric ng diretso sa mga mata ng lolo nito. Kung gano'n, gumaan na po bang pakiramdam mo? Tumango naman si Senior Cavan. Oo naman, apo, mas magaan ang pakiramdam ko ngayon na nasabi ko ng lahat sa lola mo. Ngumiti si Eric. Mabuti naman po kung gano'n. Tuluyan ang lumapit si Vernia sa ama. Si Madam Aurora ay nananatiling masungit ang ekspresyon. Humalukip-kip pa ito kaya napangiti naman si Senior Cavan. Sanay na rin kasi talaga ito sa ugali ng asawa. Si Eric, unti-unti na rin nasasanay sa lola Aurora nito. Kaya kapag nagsusingit si Aurora, agad na sinasabihan ni Eric ang lolo na suyuin na agad ito bago pa man tuluyan na lumabas ang usok sa ilong. Lumapit pa si Vernia sa puntod ng kanyang ina at kinausap ito. Sinabi niya ang lahat ng nararamdaman niya ngayon, kung gaano siyang kasaya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Kinausap niya rin ang kanyang tumayong ama noong nabubuhay pa ito. Pinangako niya dito na kahit pa natagpuan niya na ang kanyang tunay na ama, ay hindi niya pa rin ito kakalimutan at mananatili na ito ang ama na kinamulatan niya at magmahal sa kanya na parang tunay nitong anak. Matapos ang lahat, nagpa siya si Senior Cavan na ipakilala siya sa lahat bilang anak nito. Bagaman may kaunting pagtutol si Madam Aurora, ay wala na itong ibang nagawa kung hindi ang pumayag na lamang sa kagustuhan ng asawa. After all, lalabas pa rin naman ang katotohanan na mayroong anak at apo si Senior Cavan. At dumating na nga ang araw na papakilala na si Vernia sa lahat. Matapos ang mahigit ilang buwan na paghahanda, kinakabahan siya, pero may parte din sa kanya ang na-excite. Ang gabing ito ay puno ng ningning at ingrandeng selebrasyon.
kasalukuyang ginaganap sa malawak na bulwagan ng isang marangyang hotel. Ilang buwan din itong pinaghandaan kung kaya'y hindi na rin nakakagulat na ganito kaingrande ang kinalabasan. Kahit paanak siya ni Senior Cavan, isa sa pinakamayamang tao sa buong bansa, pakiramdam ni Vernia ay hindi pa rin siya nararapat dito. Hanggang ngayon na hindi pa rin siya makapaniwala na ang ingranding selebrasyon na ito ay inihanda para sa kanila ng kanyang anak. Ayos ka lang ba ha, anak? Ang nag-aalala na tanong kay Vernia ng kanyang ama. Opo, Papa. Medyo kinakabahan lang po. Ngumiti naman si Senior Cavan. Don't be. Ang event na to inihanda ko para sa inyo ng aking apo. You are the main event here, so don't be nervous, okay? Pero Lolo, nakakakaba po talaga dito. Sabi naman ni Eric. Nung huli po kaming pumunta sa ganitong pagtitipon, pinakanta po ako. Kakanta po ba ulit ako ngayong gabi, Lolo? Napatikim si Madam Aurora sabay iwas ang tingin. Si Senior Cavan naman ay lihim na natawa. Hindi, Apo. Hindi ka kakanta ngayong gabi. Ipapakilala ko kayo ng mama mo sa lahat bilang aking anak at apo. Ang lahat ng bisita ay nakasuot ng pinakamagarang kasuotan at ang lugar ay punong-puno ng makukulay na ilaw, musika at ingrandeng dekorasyon. Sa gitna ng kaganapan, umakyat sa entablado si Senior Cavan. Ang presensya nito ay nakakaakit ng atensyon ng lahat. Maharlika, respetado at may otoridad. Ang pagtahimik ng bulwagan ay tanda ng kanilang paghihintay sa sasabihin ng presidente ng malaking kumpanya. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Senior Cavan. Hawak ang mikropono habang tinitingnan ng lahat ng mga bisita. Masaya akong dumalo kayo sa mahalagang okasyon na ito. Ang gabing ito ay hindi lamang isang karaniwang pagtitipon. May napakalaking pagbabago sa buhay ko at nais kong ibahagi ito sa inyong lahat dahil naging parte na rin kayo ng aking karera sa negosyo. Nagkaroon ng mahinahong bulong-bulungan sa mga bisita. Halatang nagtataka sila kung ano ang nais ipahayag ni Senior Cavan. Sa napakatagal na panahon, akala ko ay kompleto ng buhay ko. Lalo pat may mabait at supportive akong asawa na laging nariyan sa lahat ng pagsubok na kinakaharap ko at sa lahat-lahat ng mga tagumpay ko sa buhay. Ngunit napagtanto kong meron akong napalampas. Isang bahagi ng aking nakaraan na ngayon ay biglang bumalik at nagbigay liwanag sa buhay ko. Nalaman ko kamakailan na may anak ako. Emosyonal nito ang sabi. Nagulat ang karamihan at mas lalong tumahimik ang paligid. Itinuro ni Senior Cavan si Vernia na nakaupo naman sa harapan kasama ang kanyang anak na si Eric. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking anak, si Vernia, at ang aking apo, si Eric. Si Vernia naman, bagamat halatang kinakabahan, ay tumayo't inakay si Eric papunta sa entablado. Nakasuot siya ng isang eleganteng damit na bumagay sa kanyang natural na ganda. Si Eric naman ay mukhang masaya pero bahagyang nailang sa dami ng tao. Habang umaakyat sila, bumungad ang malakas na palakpakan mula sa mga bisita. Tumayo si Senior Cavan sa gilid at inalalayan si Vernia sa mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sobrang kabadong bati ni Vernia. Bahagya namang nanginginig ang boses ngunit puno ng pasasalamat. Hindi ko po inakala na darating ang araw na to sa buhay ko. Ang lahat ng ito ay bago sa akin. Ngunit nagpapasalamat po ako kay Papa. Tumigil siya sandali para ngitian ang ama. Sa pagtanggap sa akin at sa aking anak. At kay Mama Aurora dahil tinuring niya rin akong anak. Itinuturing niyang apo ang aking anak. Hindi ko lubos akalain na darating ang araw na to at haharap ako sa inyo. Ngunit masaya akong makilala at makita kayong lahat. Tsaka ko na ang aking nag-iisang anak na si Eric ay labis din na natutuwa na makita kayong lahat. Si Eric ay lumapit sa mikropono ngunit kumaway. Magandang gabi po. Bati ng bata na ikinatawa naman ng lahat. Pagkatapos ng kanilang maikling pananalita, nagpatuloy ang selebrasyon. Ang lahat ay masaya at nagpahayag ng pagbate sa pamilya ni Senior Cavan.
Matapos yon, nagpaalam si Vernia sa ama na magpapahangin lamang siya sa labas. Naiwan dito si Eric na tuwang-tuwa naman na makilala ang mga amigo ng lolo. Dumiretso si Vernia sa isang hardin na may fountain at malalaking puno na nagbigay ng tahimik na kapaligiran. Habang nakatingin sa halos kumikinang na tubig dahil sa ilaw, huminga siya ng malalim. Ano kayang gagawin ko pagkatapos nito? Napakabilis ng mga pangyayari. Bulong niya sa sarili. Biglang naramdaman ni Vernia ang presensya ng isang tao. Paglingon niya, nakita niya si Reaper. Nakangiti ito habang papalapit. Hindi ko inaakala na anak ka pala ni Ninong, sabi ni Reaper. Bahagyang pabiro ngunit puno ng pagkagulat sa tono. Nagulat naman si Vernia, ngunit kumiti ito. Ako rin, Reaper. Hindi ko rin inakalang ganito ang takbo ng buhay ko. Namamasukan lang naman akong kasambahay sa kanila noon. Hindi ko lubos akalain na siya pala ang aking ama. Tumigil ito sa kanyang harapan. Sa tingin ko ay ganun talaga ang buhay. Maraming mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Ganun pa man, masaya ako para sa'yo. Masaya ako na kasama mo ng iyong ama. Ngumiti siya. Maraming salamat, Reaper. Now that we all know na ikaw palang anak ni Ninong, sigurado ako na ikaw ang mamamahala ng kumpanya niya pagdating ng panahon. Excited na ako sa mangyayari dahil mapapadalas ng pagkikita natin nun. Nakangiti pang sabi ni Reaper. Naku, matagal pa bago mangyari yan. Marami pa akong dapat na pagdaanan. But I'm pretty sure that you can do it. Hihintayin ko yun ha, para lagi tayong sabay mag-lunch. Humarap si Reaper sa fountain at si Vernia naman ay napatitig dito. By the way, Vernia, maaari ko bang malaman kung nasa ng ama ni Eric? Kung kayo pa rin ba? Huminga ng malalim. Sa dami ng may nangyari sa buhay niya, tuluyan niya na talagang nakalimutan ang sakit na dulot ng kanyang kapatid at dating kinakasama. May iba na siya. Nahuli ko siyang niloloko ko habang nasa ibang bansa ako at nagtatrabaho. Matagal na kaming hiwalay. Nagtaka si Vernia kung bakit nakangiti pa ngayon ang binata sa kanyang sinabi. Bakit nakangiti ka? Yeah, I shouldn't be happy, I know. Sabi nito sabay salip sa kanya. Pero I can't help. Masaya akong malaman na single ka. Bakit naman masaya ka? Nag-aalangan niyang sabi. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at halos hindi siya mapakali. Because that means I have a chance. Pagtatapat nito, tsaka tumingin ng diretso sa mga mata niya. I like you, Vernia. Unang beses pa lang kitang nakita na gustuhan na kita. Pero ayoko madaliin ka. I want to take everything slowly. I don't want to make you feel uncomfortable, kaya gusto kong ligawan ka muna. Hindi siya nakagalaw. Nakatulala lang siya kay Reaper hanggang sa humakbang ito palapit sa kanya. Pwede ba kitang ligawan, Vernia? Hindi niya na nabigyan ng kasagutan si Reaper ng gabing yon. Hindi pa kasi alam ni Vernia kung kaya niya bang buksan muli ang kanyang puso matapos ang lahat ng trauma na inabot niya sa kanyang dating kasamahan na ipinagpalit lang siya sa kanyang nakababatang kapatid. Nangako naman sa kanya si Reaper na maghihintay ito kahit gaano pang katagal hanggang sa maging handa na siyang muli. Katulad nga ng pinagplanuhan nilang lahat, pinag-aral siyang muli ng kanyang ama. Si Vernia na rin ang nag-insist na simulan niya na ang kanyang training kahit pa nag-aaral pa siya. Gusto niya na kasi magtrabaho para makatulong na siya sa kanyang ama, lalo pat hindi na rin ito bumabata at ganoon din naman si Madam Aurora. Mabuti na lamang at napapayag niya naman ang kanyang ama. Habang abala siya sa pag-aaral at trabaho, pumapasok na rin si Eric sa isang malaking paaralan. May yaya na nagbabantay kay Eric, pero sa lahat ng pagkakataon ay lagi siyang present para sa kanyang anak. Dahil ayaw niya raw na ma-feel nito na nawawalan na siya ng oras para dito. Gusto rin ni Vernia na masubaybayan niya pa rin ang paglaki ng kanyang anak. Mataas ang sikat ng araw nang bumaba si Vernia sa kanyang sasakyan. Suot ang isang blazer at slacks na bumagay sa kanyang tangled at gandang mapapalingon. Kaya pagpasok niya sa malaking gusali ng Del Paso Corporation na puno ng bulungan ng lobby. Good morning, Ms. Del Paso.
Bati ng receptionist na may magalang na ngiti. Good morning, sagot naman ni Vernia na magaan ngunit puno ng dignidad ang boses niya. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, ilang empleyado ang bahagyang tumigil sa kanilang ginagawa upang bumati. Miss Del Paso, good morning po. Nginitian lang ni Vernia ang mga ito at nagpatuloy. Sanay na siya sa ganitong eksena sa tuwing pumapasok siya sa kumpanya ng kanyang ama. Ngunit hindi niya kailanman kinalimutan ang magpakumbaba dahil bago siya napunta sa kinatatayuan niya ngayon, nagsimula rin siya sa ibaba. Nang makarating siya sa elevator, nagkataon namang nandoon ang kanyang half-sister na si Ravenna. Naka-business attire rin, ngunit alatang hindi kasindinis ang dating ni Vernia. Pagkakita kay Vernia, nanlaki ang mga mata nito. Vernia? Bulalas ni Ravenna. Halatang gulat at inis. Anong ginagawa mo dito? Napatingin si Vernia sa kapatid. Ngunit nanatiling kalmado niyang ekspresyon. Narito ako para sa trabaho. Bagyang napatigil si Ravenna ngunit agad ito nagbago ng postura. Nagtatrabaho ka rin dito? Sinusundan mo ba talaga ako? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ba matanggap na akong pinili ni Cesar? Tahimik lang si Vernia, ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Nagpatuloy si Ravenna. Ang boses nito ay puno ng hinanakit at yabang. Ano, Vernia? Hindi mo ba kayang tanggapin na ako ng mas maganda, mas magaling at mas mahal ni Cesar? Akala ko naman tanggap mo na, pero hindi pa rin pala. Hanggang ngayon ay sinusundan mo pa rin ako. Babaan mo lang ang boses mo, Ravenna. Ayoko ng gulo. Sabi ni Vernia sa kapatid. Ayaw ni Vernia na ibaba ang kanyang sarili kaya naman nananatili siyang kalmado kahit pa hindi na tama ang mga lumalabas sa bibig nito. Bakit ate? Nahihiya ka bang marinig ng ibang sinasabi ko? Ayaw mo bang malaman nila na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makamove on dahil ako ang pinili ng lalaking mahal mo? Na kahit anong gawin mo ay mas mahal niya ako? Ravenna, may pagbabanta na sa kanyang tinig. Itigil mo na to. Wala akong pakialam kay Cesar. Matagal na mula nung inagaw mo siya sa akin at nakamove on na ako. Masaya na ako ngayon sa buhay ko. Wala rin akong balak na agawin ulit sa'yo si Cesar. Kaya itigil mo na to. Please lang. Huwag mo nga ako lokohin, Vernia. Kung talagang move on ka na, hindi mo ako susundan hanggang dito. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mong marinig ng iba kung anong pinaplano mo. Ang hirap din kasi sa'yo, hindi mo matanggap ang totoo. Hindi mo matanggap na pinili ako ni Cesar at wala na ka ng puwang sa buhay niya. Dahil sa lakas ng boses ni Ravenna, ang ilan sa mga empleyado ay tinitingnan sila at ang iba ay nagbubulong-bulungan na din. Sino ba yung babaeng yan? Ang kapal naman ng mukha ng sigawan si Ma'am Vernia. Rinig nilang sabi ng isa. Oo nga akala mo kung sino. Tsaka proud na proud siyang nang-agaw ng lalaki. Ako, mga kabit talaga sa panahon ngayon, sila pang matapang. Bagyang natawa pa ang isa. Ay nako, sinabi mo pa, ganyan talaga sila. Ngayon, ang kabit lang nagpapaka-original. Mas lalong nagalit si Ravenna dahil sa mga narinig at sa pagkakataong ito ay para bang gusto na nitong sumabog dahil sa inis. Balak na naman siyang sigawan at pagsabihan ng kung ano-anong mga salita pero hindi natuloy nang bumukas ang elevator at lumabas ang isang babae na mula sa Human Resources. Magandang araw po, Ms. Del Paso. Tsaka tinignan nito si Ravenna. Oh, andyan na po palang aplikante para sa interview. Napatigil si Ravenna sa narinig. Ms. Del Paso? Tanong nito. Hindi siya makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Napatingin ang staff kay Ravenna tila nagtataka. Siya po si Miss Vernia Del Paso, ang anak po ng may-ari ng kumpanyang to. Siya rin po mag-i-interview ng mga aplikante na gustong maging assistant niya. Hindi ba't isa ka sa mga nag-a-apply para maging assistant ni Ma'am Vernia? Nanlaki ang mga mata ni Ravenna. Parang tinamaan ng malakas sa sampal sa mukha ang ego. Anak ng may-ari? Pero ibang apelyido niya, akala ko. Huminga ng malalim si Vernia.
Hinarap ang kanyang half-sister na halatang nagugulahan at namumula sa hiya. Oo, Ravenna. Anak ako ni Mr. Del Pazo. At para malinaw, hindi kita sinusundan. Ako ang nagmamay-ari ng kumpanya na sinubukan mong pasukan at ang trabaho na pinag-a-applyan mo ay pagiging assistant ko. Halos hindi makapagsalita si Ravenna. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang dati niyang sinasabihan ng kung ano-anong panlalait ay lumalabas na mas mataas ang narating sa kanya. Kung gusto mo magpatuloy sa pag-apply, pwede kitang i-interview. Dagdag pa ni Vernia. Malamig ngunit professional ang tono. Pero kung ayaw mo, mas mabuting umalis ka na ngayon pa lang. Naiwang tulala si Ravenna habang si Vernia naman ay tahimik na pumasok ng elevator kasama ang staff. Maganda na sana ang araw ni Vernia kung hindi lang ginulo ng kanyang nakababatang kapatid. Pagpasok niya sa kanyang opisina ay pasalampak siyang naupo at saka hinilot ang sarili niyang sentido. Babe! Magiliw na tawag sa kanya ni Reaper nang makita siya nito. Nakasandal ito sa itim nitong sasakyan. Ang isang kamay ay nasa loob ng bulsa habang ang isa ay kumakaway sa kanya. Napatingin si Vernia. Agad na naglaho ang inis niya nang makita ang nobyo. Oo, nobyo niya na ito ngayon. Matapos ang ilang buwan na panliligaw sa kanya ni Reaper, ibinigay niya na rin dito ang kanyang matamis na oo at hindi naman siya nagsisi sa kanyang ginawa. Dahil hindi lamang siya ang minahal nito, kundi pati na rin ang anak niya. Lumapit si Vernia sa kasintahan na agad naman na humalik at yumakap sa kanya. How's your day, babe? Malambing nitong tanong sa kanya. Ayos lang naman, ikaw? Good, marami ako nakamiting kanina. Pero it went well naman. Sabi nito at saka nagkunot ng noo nang mapansin ang ekspresyon niya. Oh, what's wrong? May naging problema pa sa trabaho mo? Wala naman, it's just that pumunta kanina sa kumpanya ang tita ni Eric. What? Anong ginawa niya? Ayun, nag-start na naman ang gulo pero umalis na naman. Balak niya sana mag-apply ng trabaho. Naaawa nga ako kasi hindi ko man lang siya tinulungan na makapasok ng trabaho. Hinawakan ni Reaper ang kamay niya. Don't blame yourself. Bagay lang sa kanya yun matapos ang lahat ng ginawa niya sa inyo ni Eric. Besides, I'm sure hindi man lang siya humingi ng tawad sa lahat ng mga naging kasalanan niya. I can tell by just looking at your eyes. Kung hindi niya man lang pinagsisihan ang ginawa niyang yon, wala kang dapat ikaramdam ng guilt, okay? Umiti siya dito at saka tumango. Okay. Salamat, babe. You're welcome, babe. Sabi nito at saka humalik sa kanyang noo. Punta na tayo sa school ni Eric. Nangako ko sa kanya na tayo magsusundo sa kanya ngayon. Pagdating nga nila sa school ni Eric, sakto naman na uwian na nito at sobrang tuwang-tuwa ang kanyang anak nang makita si Reaper. Talagang ama na nga ang naging turing ni Eric kay Reaper. Ramdam din kasi ni Eric na mahal ito ni Reaper na para bang tunay na nitong anak. Excited din si Eric na ipakita sa kanila ang score nito na nakuha sa exam. Wow! Ang galing-galing naman ng anak ko! Puri pa ni Reaper tsaka yumuko para guluhin ang buhok ni Eric. Dahil dyan, anong gusto mong reward? Sandali namang nag-isip si Eric. Gusto ko pong manood ng movie kasama kayo ni Mama sa weekend. Sa sinihan po. Pwede po ba yun, Papa Reaper? Oo naman, pwedeng-pwede. Manood tayo ng maraming movie tsaka mamasyal sa weekend. Sabi ni Reaper kung kaya ay sobrang tuwang-tuwa naman si Eric. Yay! Excited na po ako! Nakangiti si Vernia habang nakatingin sa dalawa. Sobrang masaya talaga ang kanyang puso tuwing nakikita niya kung paanong alagaan ni Reaper ang kanyang anak. Ramdam niya ang pagmamahal nito para kay Eric. At masaya rin siya na nararanasan na ni Eric ang pagmamahal at pag-aalaga ng isang ama na hindi nito naranasan sa tunay nitong ama. Nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa ginawa ng kanyang nakababatang kapatid at hindi ito natuwa sa ginawa nitong gulo. Ganon din si Madam Aurora na nang malaman ng ginawang panluloko ng dalawa at ang pang-aabusa kay Eric noon ay labis din na nagalit. Kailangan nating ipakulong ang mga taong yan. Paano nila nagawa kay Eric ang ganong bagay? Wala silang puso. I hate them. Hindi ako papayag na hindi sila makulong.
Pa-hysteria na sabi ni Madam Aurora. You, Vernia, you're now a Del Paso. Soon ay magiging asawa mo na si Reaper. Dapat maging matapang ka na. Kailangan makulong ang dalawang yon. Sa totoo lang, matagal na siyang naghahanda para sa pag-file ng case para sa ama ni Eric. Gusto niya na makulong yon dahil sa lahat ng ginawa nito sa kanilang anak. Sapat na rin ang mga pruweba sa kasamaan nito sa kanilang anak. Lalo pa't willing din naman na magbigay ng statement ang mga kapitbahay nila dati. Inandaan niya lang si Eric dahil hindi niya alam kung ano magiging reaksyon nito. Samantala, nagdadalawang isip naman siya sa pag-file ng case kay Ravenna dahil kapatid niya pa rin ito. Sa huli, sinunod niya ang gusto ng magulang niya. Pareho niyang sinampahan ng kaso ang dalawa at pareho rin silang makukulong. Gusto kong pagdusahan ninyong ginawa niyo kay Eric noon. Wala na akong pakialam sa sakit na naging dulot niyo sa akin noon. Pero hindi deserve ng anak ko ang ginawa niyo sa kanya. Kaya kailangan niyo itong pagbayaran. Seryoso na sabi ni Vernia sa dalawa na parehong hiyang-hiya ang itsura. Tungkol naman sa mga ari-arian na naipundar ko noon na kinuha niyo sa akin. Babawiin ko yun sa inyo. Ang lahat ng mga kamag-anak natin, pati na rin ang mga kamag-anak mo, Cesar, ay walang makukuha, kahit kaunti. Vernia, hindi mo. Binabawi ko lang kung ano ang akin, Cesar. Putol pa ni Vernia sa sasabihin ito. Huwag ka na rin mag-alala kay Eric. He's safe with me. Mahal ko siya. Mahal siya ng Papa Reaper niya. Mahal din siya ng lolo at lola niya. Kaya magiging maayos ang buhay niya sa akin. Though, hindi ko lang alam kung talaga bang may concern ka sa anak natin. Pero gusto ko pa rin ipaalam sa'yo. Matapos niyang makausap ang dalawa at matapos niyang masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin, sinabihan niya naman ang bago niyang assistant na ito na ang mag-asikaso sa pagbawi ng mga naipundar niya noon. Magkakaroon kasi sila ng family dinner mamaya kasama ang pamilya ni Reaper, kaya kailangan niyang maghanda. Reaper, nariyan ang mapapanghasawa mo. Masayang sabi ng ina ni Reaper na makita nitong pumasok sa restaurant si Vernia. Si Eric na nasa tabi ni Reaper ay agad na tumayo tumakbo sa ina habang tinatawag itong mama. Napaka-cute talaga ng mag-ina mo, anak. Kaya nga po, ma'am, napakaganda nilang pagmasdan palagi. Sabi naman ni Reaper bago tumayo para salubungin din si Vernia ng isang masuyong halik. Naging maayos ba ang lahat, babe? Tumango si Vernia. Oo, nakausap ko na sila. That's good. Tsaka ngumuso si Reaper. Kung hinayaan mo lang sana akong samahan ka kanina, naku, baka nabugbog ko ng lalaking yun. Mahina namang natawa si Vernia. And that's exactly the reason why hindi kita sinama. Don't worry about it. Maayos naman ang lahat. Sa puntong yon ay masayang masaya si Vernia at ganun din ang kanyang pamilya at pamilya ni Reaper. Higit pa silang naging masaya noong nag-propose na sa kanya si Reaper na hindi niya naman tinanggihan at agad na tinanggap. Batid nila na marami pa silang mga pagsubok na haharapin, ngunit alam din nila na malalampasan nila ang lahat ng yon dahil matibay ang kanilang pagmamahalan at alam nilang hindi sila pababayaan ng may kapal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!